Good morning po at welcome sa St. Paul United Methodist Church. Kami po ay nagagalak na makasama ka ngayong umaga sa ating pagbubulay-bulay kung saan masalalim ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Samahan niyo po ako sa ating panalangin. Lord, Banal na Espiritu, we welcome you today. I pray na hayaan mo mga puso namin na maging gutom at uhaw sa inyo. I pray, Lord, alisin mo any barriers right now, kundi maging focus kami sa mensahe mo. We thank you at excited kami sa i-reveal mo sa amin ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Ang ating pong teksto ay matatagpuan sa unang Korinto, chapter 1, verses 18 to 31. Basahin ko po ito sa ang salita ng Diyos or sa Tagalog. Si Kristo ang karunungan at kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat ang salita patungkol sa krus ay kamangmangan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na nailigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ito ay sapagkat nasusulat, sisirain ko ang karunungan ng marurunong at pawawalang kabuluhan ang talino ng matatalino. Nasaan ang marunong? Nasaan ang guro ng kautusan? Nasaan ang nakikipagtalo ng kapanahunang ito? Hindi ba ang karunungan ng sanlibutang ito ay ginawa ng Diyos sa kamangmangan? Ito ay sapagkat sa karunungan ng Diyos, ang sanlibutan ay hindi nakakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng kanilang karunungan. Dahil dito, ikinalugod ng Diyos na iligtas sila na sumasampalataya sa pamamagitan ng kamangmangan ng pangangaral. Ang mga Hudyo ay humihingi ng tanda at ang mga Griego ay naghahanap ng karunungan. Ang aming ipinangangaral ay si Kristo na ipinako sa krus. Sa mga Hudyo, siya ay katitisuran. Sa mga Griego, siya ay kamangmangan. Sa mga tinawag, Hudyo at Griego, siya ay Kristo na siyang kapangyarihan ng Diyos at karunungan ng Diyos. Ito ay sapagkat ang kamangmangan ng Diyos ay higit sa karunungan ng tao, at ang kahinaan ng Diyos ay higit sa kalakasan ng tao. Sapagkat nakita ninyo ang inyong pagkatawag, mga kapatid, iilan lang ang matatalino ayon sa laman, iilan lang ang makapangyarihan, iilan lang ang maharlika na tinawag. Subalit pinili ng Diyos ang kamangmangan ng sanlibutan upang ipahiya ang marunong. Pinili niya ang mga mahihina ng sanlibutan upang ipahiya ang mga malalakas. Pinili ng Diyos ang mga mabababa sa sanlibutan at mga hinamak at mga bagay na walang halaga upang mapawalang halaga ang mga bagay na itinuturing na mahalaga. Ginawa niya ito upang walang sino man ang makapagmalaki sa harap niya. Dahil sa Kanya, kayo ay na kay Kristo Jesus. Ginawa siya na maging karunungan, katuwiran, kabanalan, at katubusan para sa atin mula sa Diyos. Ito ay upang matupad ang sinaisusulat. Siya na nagmamalaki, magmamalaki siya sa Panginoon. Or sabi sa English, therefore as it is written, let the one who boasts in the Lord. Kaya niyo po na ang title ng ating devotion is, When Faith Doesn't Make Sense. When Faith doesn't make sense. Just a short background, ang Corinth po, Corinthians, ang Corinth po, siya ay powerful city. Siya po ay sentro ng komersyo. Siya ay center ng trade and influence. Mayaman ang mga taong nandito. Pero ito din po ay place ng loose morals, sexual immorality, confusion, naguguluhan sila. Dahil highly urbanized po itong Corinth, parang lahat ng bagay ay permissible. Let's say, parang westernized country sila, di ba? Doon, okay ang abortion, okay ang drugs, okay. Allowed ang lahat, halos. On top of that, may mga false teachers din po na nag-i-spread ng message na kung saan si Jesus daw po ay hindi totoong nabuhay muli. So, nung nagsulat po itong si Apostle Paul sa mga Corinthians, hindi po niya kausap ay mga ignoranteng tao. Siya ay
Siya ay nakikipag-usap sa mga educated na tao, mga mayayamang tao, mga influential na tao. Sila yung mga tao na feeling nila, they have life figured out. Nagets na nila ang buhay, marunong, matalino. Pero alam niyo, sabi doon, di ba? Sa English, the Jews wanted proof, sabi, the Jews wanted proof sa verse 22. Sabi niya, Jews demanded signs. Gusto ng mga Hudyo, ng mga kalahi ni Jesus is, gusto namin ng pruweba. Gusto namin ng sign. Pero ang itong mga Greeks naman, itong mga taga-Corinth, itong mga hindi Jews, ang gusto nila wisdom. Ang gusto nila logic. But Paul says, God chose the cross. Yung krus ang gustong ibigay na mensahe sa atin ng Panginoon. A resurrected Christ didn't make sense to them. Si Jesus, namatay, tapos nabuhay muli. Ano nangyari yun? Honestly, sa ibang tao, hindi rin siya nag-make sense. Hindi rin niya iintindihan ng mga tao yun. Hindi matanggap ng mga taong, yung Diyos, magiging tao, tapos mamamatay para sa kasalanan ng mga tao. Ano yung mga hard questions na encounter ninyo? Yung mga ang hirap sagutin nga naman, pwedeng sabihin na, may mga nagtanong na ba sa inyo na totoo ba ang Diyos? Ako po bilang isang teacher sa public school, ang daming estudyante, nag-i-struggle sila with that. Totoo ba ang Diyos? Kung powerful si God, ma'am, bakit kailangan niyang mamatay sa krus para i-save yung humanity? Hindi ba pwede mag-snap na lang siya? Okay, save na tayong lahat. Bakit kailangan ng bakit kung mabuti ang Diyos, bakit hindi maganda yung nakikita ko sa paligid? Bakit may mga masasamang nangyayari sa mabubuting tao? Sabi ng isang preacher, tinanong daw siya, can you prove that God exists? Pwede mo bang patunayan na ang Diyos ay totoo? Alam niyo, sabi ng preacher, hindi. I cannot put God in a test tube. Hindi naman pala kasi God na pwede kong i-dissect at malaman anong nangyari, ano yung itsura. Hindi. You cannot reduce God to an experiment. Sabi ng isang preacher, Pastor Vlad Sobchak, sabi niya, if you can fully understand God, then He is no longer God. Paano siya naging Diyos kung gets na gets mo siya? Kung nauunawaan mo lahat ng bagay, di ikaw na yung Diyos, hindi na siya. Anong sabi ni Propeta Isaiah sa atin? My thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways. Sabi niya ni God, His ways are higher than our ways, and His thoughts are not our thoughts. Diba? So, ito yung tanong natin sa bawat isa mga kapatid. Ano yung mga tanong sa isip mo ngayon na nakikipag-wrestling ka, nakikipag-battle ka? Maaaring tinatanong mo, bakit nangyari yun, Lord? Bakit hinayaan mong mangyari yun, Panginoon? Or, Lord, nasaan ka sa suffering ko? Nasaan ka sa mga painful na experience ko? Lord, may pakialam ka ba talaga sa akin? Lord, yung buhay ko ba ay may purpose ba talaga? Bakit tahimik ka, Panginoon, ngayon na nahihirapan ako? If you ever ask those questions, hindi ka mahina. You're just human. You are just human. So, anong gagawin natin when faith doesn't make sense? Number 1, very quick lang po ito. Stop. Sabihin mo, stop. Okay? Stop letting emotions drive your life. Totoo yung emotions, totoo yung nalulungkot ka, totoo yung masaya ka, totoo yung nahihirapan ka, totoo yung umiiyak ka. Pain is real. Grief is real. Namatayan ka, totoo yun, masakit. Pero hindi mo pwedeng hayaan yung emotions mo yung mag-lead sa decisions mo. Yes, you have to validate, acknowledge, and process your emotion. Pero hindi mo pwedeng gawing leader ang emotions mo. When you are tired, wounded, nasa crisis ka, yung feelings mo parang sumisigaw sa dibdib mo, no? Parang ang lakas-lakas nung anxiety, ang lakas-lakas nung suicidal tendencies mo, ang lakas-lakas nung mga depressive thoughts mo. Pero, they don't speak the truth. The Bible speaks the truth. Jesus speaks the truth. But your feelings doesn't necessarily mean it is the truth. Kung yung feelings mo yung magde-decide sa direction mo,
mas lalo kang ilulugmok yan sa despair, mas lalong ilulugmok ka yan sa addiction, mas lalong ilulugmok ka yan sa kalungkutan. Yes, validate your emotions, but don't let your emotions decide your future. That's the first point. Number 2, hold on to faith. Sabihin mo, hold on. Kapit. Kapit ka. Sabi nung Hebrews, faith is the assurance of things hoped for. Ano yung mga bagay na hino-hope mo ngayon? If you are hoping for healing, you have to believe that God is already healing too. If you are praying for provision, you have to trust that God will multiply what you steward. If you are asking for restoration, you have to believe that God rebuilds even yung mga bagay na parang hopeless. Kasi mawawalan ng meaning, mawawalan ng essence yung faith kung lagi kang nang hihingi ng physical proof. If you only believe because you see it, hindi yun faith. That's sight. At anong sabi ni Bible? We live by feelings ba? No, sabi we live by faith and not by sight. That's number 2. You hold on to your faith. Number 3, look back. Tingin ka. Tingin ka, hindi papunta dun sa future. Tingin ka sa likod. Bakit sa likod, Jo? So, tingin mo ba talagang ngayon ka pa i-fail ni God? So, tingin mo ba ngayon ka pa talaga iiwan ni God? Huwag mong i-doubt na mabuti si Lord just because nahihirapan ka. Look back. Look back. Alalahanin mo yung mga prayers na sinagot niya. Alalahanin mo yung mga victories na iniyak mo pa sa Kanya. Alalahanin mo yung board exam na nakapasa ka. Alalahanin mo yung antagal mong inintay na trabaho, tapos tumawag, and then sabi, hired ka na. Alalahanin mo yung promotion. Alalahanin mo yung provision. Alalahanin mo yung breakthrough. Napakalabo na nandito ka ngayon at walang breakthrough yung buhay mo dati. Alalahanin mo yung baby na pinag-pray mo lang ngayon. Ngayon, hawak mo na, nakikikulit na sa'yo. Alalahanin mo yung season na you are so down, you're at the rock bottom, you're in the darkest moment of your life. Akala mo, mag-break ka na, akala mo, katapusan na, but nandito ka. Nandito ka pa din. You have to train your mind, kapatid, to remember. May moments kasi na-amnesia tayo kapag may problema tayo, nakakalimutan natin na may mga ginawang mabuti naman si God sa atin. Train your mind to remember the good things in the past. Even if we cannot see the future, hindi mo makikita ahead. Hindi ko alam buhay pa ba tayo bukas? Anong mangyayari bukas? May diagnosis ba bukas na masama? Ano bang mangyayari bukas? Pero lagi mong iisipin, hindi mo makita yung future, pero binigyan ka ni God ng past. Look back on your past. Look back especially doon sa mga mabubuting nangyari sa nakaraan mo. God has already been faithful in your past. Kasi here's the truth, hindi si God yung foolish eh. Kasi yun yung sinasabi dito. Is God foolish? No. Who is foolish? Tayo. Tayo yun. Tayo yung foolish. Hindi kailangan ni God na i-prove yung sarili niya sa atin. Sabi nga, God without man. Ang Diyos na walang tao is still God. Hindi ka bawasan sa Kanya. Kung nandito tayo, wala tayo. But a man without God is nothing. Nothing. You are nothing without God. God doesn't need to prove Himself again to you, kapatid, kasi He already did. Kailan tinatunayan ni God yun? He proved His existence by coming down from heaven. Jesus, diba? The Word that became flesh. The bread of heaven. Who came para isatisfy yung hunger ng hearts natin. If you're still asking, mahal ba ako ni God? Ano pa bang proof gusto mo? He came to serve. Hinayaan niyang imak siya ng tao, duraan siya, yurakan siya. He was even crucified on a cross. He died on a criminal's death so you wouldn't spend eternity na nahihirapan. Heaven or hell lang yan. There's no in between. Jesus died so you could be free. Alam mo ba yon? Free from addiction, free from your negativities, free from sickness. He died so you could be free. He died so you could be healed. He died so you could be restored. And there was a moment, you remember it,
na parang desperada ka na, humahawak ka na lang lahat na gawa mo na, pero na lang ito, yung humawak sa Panginoon. You were praying, you were begging for God na tulungan ka niya, and then, parang may hangin, parang may still, small voice, may tinig sa puso mo, hindi mo naririnig siya by your ears, narinig mo siya sa puso mo. Nagkaroon ka ng peace, ng kapayapaan. Nagkaroon ka ng lakas na parang feeling mo naman mahinang-mahina ka na noon, ubos na ubos ka. Alam niyo, that's the Holy Spirit. Alam niyo po, habang ginagawa ko tong devotion na to, nag-speak din ng Lord sa akin. I realized something. Kung hindi enough si Jesus Christ na napako sa krus para maniwala ka, then, sorry, wala nang iba. Nothing else will ever be enough. If a crucified Christ is not enough for you to believe, then nothing else will ever be. Kasi yun na yun. Yun na yung sum up. Yun na yung sum up ng existence, ng love, ng unconditional love, yung agape na tinatawag natin. Ando doon na sa cross. Ngayon, kung hindi ka pa rin mabago ng cross, wala ka pa rin nararamdaman na redemption, wala kang nararamdaman na pagsisisi, sorry. Kailangan mong bumalik sa Lord. The cross is not foolishness. It is the wisdom of God. And today, tinatawag ka ni God. Tinatawag ka ni Lord. Hindi para intindihin lahat. Hindi para mag-make sense lahat. Hindi para mag-gets mo, ba't nangyari to, ba't nangyari yun. But God is calling you to come home. So maybe today, we don't have all the answers. May mga tanong ka pa rin na hindi mo na-resolve. May pain pa rin na hindi naman agad-agad nawawala. May situation ka na andyan pa rin. Hindi naman na iba. But hear this, faith was never about having everything figured out. Nagsisimula yung faith kapag tayo ay nag-choose na mag-trust kay God even if hindi natin naiintindihan. The cross reminds us that God is not distant from suffering. He stepped into it nga eh. He carried the cross nga eh. He absorbed it, bawat hagupit. Because God wants to tell you, hindi mo kailangan mag-isa. Right now, God is not asking you to be strong. He's not asking you to be perfect. Kasi hindi naman tayo magiging perfect. At hindi rin hinihingi ni God na maintindihan. Pero gusto ni God, umuwi ka ulit sa Kanya. If you're tired, you come. If you're confused, you come. Galit ka, broken, doubtful, numb. Diba nga sa Bible, demon-possessed. Anong ginawa niya? Nagpatira pa siya doon sa paa ni Jesus. That's what it takes, di ba? You bring your demons to God. You bring your demons to Jesus. You don't need fancy words. Hindi mo kailangan ng mahabang prayer, ng bonggang prayer. Hindi mo rin kailangan linisin yung sarili mo kasi si Lord ang maglilinis sa'yo. So, wherever you're right now, nasan ka man ngayon, naririnig mo to, pause with me for a moment. Sabay-sabay tayong mag-pause, mag-pray. Kung kaya mo pumikit ngayon, and then, hawakan mo yung puso mo. And then, let's pray together. Let us pray, Lord, salamat sa mensahe mo. Salamat kay Apostle Paul, Panginoon. Isipin mo na yun bilang mula sa isang pumapatay ng Kristiyano, isa siya sa mga nakaka-amaze, nakaka-bless na buhay sa Bible. Na kung saan, Panginoon, binago mo siya at tinulungan mo siya at siya din ay ginamit mo upang mabago yung maraming buhay. Lord, maraming katanungan yung mga nakikinig ngayon, Panginoon. Maaaring hindi nila alam yung sagot doon. Pero Lord, sabi mo nga, hindi kailangan ma-figure out namin lahat. But we have to trust you na hindi mo kami pababayaan right at this moment. So Lord, I pray for every families. I pray for the mental health, kung merong may depression, kung merong may sickness right now, kung merong may mga anxiety, kung merong burdens, kung meron dito, Panginoon, confused, kung meron, Panginoon, cold, nanlalamig, Panginoon, ng puso, Lord, painitin mo to. Kaya ano, Panginoon, na maramdaman nila yung pagmamahal mo sa pagtitig nila sa krus. The cross is the sum up, Panginoon, ng pagmamahal mo sa amin. And I pray, Lord God, hindi kami maging katulad ng mga tao sa Corinto, Lord God, na nagda-doubt, nag-iisip, pero Lord, maging sigurado kami
na kami ay mahal mo at ikaw ay may purpose at may plano sa buhay namin. Nawa, Panginoon, makita namin na ikaw ay Diyos na mabuti kahit hindi mabuti yung nakikita namin sa paligid. And I also pray, Lord God, na patuloy ka mag-speak sa buhay ng bawat isa. Mangusap ka sa mga panaginip nila, sa mga prayers, sa devotion nila, Lord God, sa pag-open nila ng Bible. I know, Lord, minsan gusto namin patunayan mo yung sarili mo sa amin. Pero Panginoon, patawarin mo kami sa audacity, Panginoon. Kasi, Lord, you have given everything. You have proved yourself to us. But right now, Lord, ang ina-ask mo sa amin is faith. 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 We thank you, Lord, at binabalik namin ang buhay namin sa inyo. In Jesus' name we pray.